Magandang araw po sa inyong lahat at salamat po pasulit IBC Naga sa pagkakataong muling makapag-aral tayo at makapag-share ng iyong banal na salita. At magandang araw din sa lahat ng mga viewers natin. Tayo muna po'y manalangin. Our Father, God of Abraham, Isaac, and Jacob, salamat po sa pagkakataong maipabahagi ang iyong banal na salita. At dalangin ko po na kung merong nakikinig na hindi pa kayo kilala bilang Panginoon at sarili tagapagligtas, ay kausapin mo siya at tanggapin ka niya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At kung merong mga kapatiran na nakikinig at nanonood, ay kayo po sa mga viewers namin na magpalakas tulad ng nagdaang bagyo na naranasan nila dito sa Bicol, ay inyo po silang i-comfort at i-provide ang pangangailangan nila. Maraming salamat po. Sa umagang ito, pagpalain niyo po ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Alam niyo po, isang mapagpalang araw sa inyo at salamat po sa inyong mga panalangin. Kailan lamang po ay nagkaroon po tayo ng second World Mission Summit, kung saan ang ating pong naging tagapagsalita ay si Dr. Ed Frampton, ang presidente po ng International Board of Jewish Mission. At ito po ang isa sa mga bahagi ng programa na ipinanalangin po natin ang lahat po ng nation, all nation, Jew and all nation. Sapagkat ang problema po ng bansa, ng buong mundo is the lostness of the soul. Of course, sa mga local, region, global, ay yan po ang kailangan na goal ng bawat local church. Na hindi po tayo mawawala sa focus ang ating pong layunin, laging magkaroon talaga ng pag-share ng Ebanghelyo ng Panginoon. Nasabi po rito sa Isaiah 61 verse 1 and 2, "The Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all the mourn." Mga kaibigan po, mga viewers namin, sa mga pastor, huwag po tayong lalayo sa pinaka-mandato. Ang mandato po ay ipahayag ang kanyang ebanghelyo, no? At of course, kailangan po ng isang local church. Kailangan po ng local church, kailangan ng mga manggagawa, at kailangan ng mga Kristiyanong may puso sa pananampalataya. Alam niyo po ay meron pong four pillars na dapat ang local church, ang Kristiyano ay nakapokus dito. Kaming mga pastor, na una ay engage the city. Meaning to say, ang goal natin is to engage the people, to encounter the people with the gospel. At of course, city, province, and nation. At dito po sa Toronto ay magugulat po kayo. It's a multicultural place. At ang mga ka-fellowship po natin dito ay hindi lamang Pilipino, kundi mga missionaries na nag-mission na sila sa kanilang mga iba't ibang mga bansa. And then, dinala sila dito ng Panginoon mula sa Korea, missionary from Korea, missionary from Spain, Iraq, Iran, Europe, of course, America, sapagkat nandito po yung mga taong hinahanap nila. Andito po sa may GTA or Greater Toronto area, katulad po ng gawain po ng Panginoon dito sa Tefillah Baptist Church. Ay every Sunday ay hindi po Pilipino lamang po ang dumadalo. It's a multicultural. Meron pong Jamaican brethren, merong Canadian,
merong Jewish, of course Filipino, and sometimes meron pong Chinese na dumadalo dito sa church. Ito pong building na ito, it's a 100 years old ang building na ito. At supposedly ito i-close na po ito, no? Nagkataon lang na ang inyong lingkod ang siyang binigyan ng opportunity para tuloy-tuloy gamitin itong building na ito. Kaya meron po tayong Sunday, nasa 4 o 5 months pa lang po namin kami nag-worship dito, pero marami na pong ginawa ang Panginoon. So, engage the city. Of course, pangalawa, discipleship pathway. Pag sinabing discipleship pathway, lahat po ng mga new believers, newcomers, kailangan talagang turuan sila ng about forgiveness, God's love, the consequences of sin, the importance of fellowship, the love of God, the followers of God, being a children of God, values of ministry, faith and grace. Ang dami pong ituturo. Kaya tayong mga leaders, dapat nakapokus tayo sa discipleship pathway. Pangatlo, leadership pipeline. Tayong mga leaders, alam niyo yung pipeline, ibig sabihin tuloy-tuloy. Nagpo-produce, no? At sabi nga ng 2 Timothy that they may teach others also. So yun po ang goal natin, yun ang focus ng local church. Kasi ang gusto kasi ng kaaway, sabog, no? Gusto yung yakapin lahat. Hindi naman natin pwedeng yakapin ng lahat ng ministry. Dapat nandun lamang po tayo sa goal ng gusto ng Panginoon. Sabi nga dito, the Spirit of the Lord God is upon me because the Lord had anointed me to preach good tidings unto the meek. He had sent me to bind up the brokenhearted. Ang dami pong mga brokenhearted, ang dami mga lost, and we are the instrument so that we can able to reach out them. And then last, multiplication. Kailangan mag-multiply, kailangan mag-produce, kailangan dumami ang mga church planters, kailangan dumami ang mga preachers, mga evangelists, and that is the goal of every local church. So, beloved in the Lord, I hope maging blessing sa inyo itong 4 pillars of the local church: engagement, engage the city, discipleship pathway, leadership pipeline, and multiplication. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless us all.